Alam naman natin, Carla, kamakailan naging laman ng balita yung procedure na ginawa ni Angelina Jolie. And this morning, para pag-usapan po natin yan at of course, ang tungkol po sa breast cancer, makakasama po natin si Dr. Rachel Rosario ng Philippine Cancer Society. Good morning, Doc. Good morning. Good morning. So, umpisahan na natin with gaano na po ba karami yung insidente ng breast cancer sa bansa? Okay. Siguro every year we have at least more than 12,000 new cases. Maliban yan of course doon sa mga pasyente dati na nagkaroon na who are still around, no? And breast cancer is number 1 in the Philippines as far as the most common site is concerned. So talagang ano talaga siya, yung dapat pagbabantayan talaga ng mga kababaihan. Okay, and meron tests na magagawa just to make sure na healthy tayo. Ano ba yung magagawa natin to prevent or to tell? Ano ba yung mga symptoms? Well, dito sa Pilipinas, no, sinasabi natin na let's do our monthly breast self-examination and then once a year at least magpa-medical breast examination tayo dun sa ating mga health providers. No? This can be your OB or your family doctor. And then at the start of siguro 40 years old, pwede tayo magka-baseline mammography tapos mag-usap tayo sa doktor natin kung kailangan ba natin i-continue ito monthly for the next 10 years or yearly or every 2 years by every 3 years, depending on the risk doon sa babae. Okay. Doc, para lang din dun sa kaalaman ng mga viewers natin, ano nga ba talaga yung breast cancer at saka paano siya nakukuha? Ang breast cancer kasi sinasabi natin yung etiology or cause niya, hindi pa talaga natutuklasan specifically. No? It's not like lung cancer na meron tayong direct link to smoking, but sinasabi natin na multifactorial, maraming factors. So this can be related to a lifestyle that might be not healthy, diba? Yung Nandiyan ang stress. Tapos yung diet natin. And then of course, sinasabi din natin kasi breast cancer, tumataas kasi yung risk. Depende doon sa exposure mo sa estrogen. So the more menstrual cycles you have in your lifetime, the higher the risk. Okay? So kung maaga kang nag-menstruate, tapos matagal kang nag-menopause, mas tumataas yung risk mo. When we talk kasi about breast cancer, we're talking about risks. Pero hindi naman nagva-vary kung sa menstruation, irregular ka or regular, o mas at risk ang regular. Hindi naman. Sinasabi natin yung lifetime exposure. Oh, no? lifetime exposure. Okay, so kaya nga if you have more children, shorter yung exposure mo to the menstrual cycles. Kasi, di ba, pag buntis ka, tumitigil yung menstruation. If you also breastfeed, tumitigil din yun minsan or na-affected din yung kung gaano kadalas yung menses mo. Okay, ganun pala yun. So, Doc, na-mention mo kanina na yung mammography based na age 40, magsa-start i-take yung test na to. Baseline sana. Hindi pwede younger. Is it dangerous? Pwede siya younger if very high risk or of breast cancer in the family, no? Especially kung yung mom mo or yung sister mo, parang first degree relative, pwede siyang younger start. But, you know, these things kasi, you have to talk this out with your doctor, no? Kasi parang hindi lang yung gusto mo lang, pupunta ka, gano'n. Actually, Doc, nakwento ko nga before, dahil Carla, na-interview ko na si Doc before, na yung mom ko kasi passed away breast cancer. So, high at risk kami. Kasi kanina sabi ni Doc, hindi naman necessarily sa genetics or sa genes din nakukuha. Siguro smaller risk lang. Pero yun nga, dapat yun, monthly ka na nagpapacheck up. Kung medyo nasa age ka na, siguro at 30, start ka na ng breast examination check-up. No? Our recommendation is at the age of 20, you should know how to examine your breast already. Tapos kapag mammogram, pwede ka na at the age of siguro 30 to 35. Siguro if early 35, you can have a baseline kung high risk ka talaga. Okay. And na-mention nga natin kanina, mainit na issue yung nangyari, yung pinagawa ni Angelina Angelina Jolie. Jolie. Ano ba exactly yung procedure na pinagawa niya? She had what we call a prophylactic mastectomy. No, siguro parang preventive mastectomy. Ibig sabihin, nagpatanggal siya ng breast nang wala pa siyang cancer. Yes, nagpatanggal siya ng breast tissue. We have to remember that kasi wala pa siyang cancer, but she found out through a form of gene testing that she's positive for the BRCA1
cancer gene, no? And then, siguro sa napag-usapan nila ng doctors niya, Best is to- mataas yung risk niya. Yung lifetime risk niya is up to 87%. Pero, sinasabi rin namin na hindi ka nga dapat magpapatest lang basta-basta nito, no? You need some form of genetic counseling also. Doc, yung mismong test na tinake ni Angelina Jolie, ano po yung tawag doon? At saka available din po ba yun sa Pilipinas or sa ibang bansa lang? There are institutions here who can take your blood and then send it abroad to have it tested. And then the results will be sent back here. Okay. Doc, yung na-mention niyo na gene na meron siya, is that mataas ba yung incidence sa women nito or rare lang ba siya? Hindi naman siya common eh. Okay. Very low lang siguro we haven't really tested no Filipinos kung ilan siguro. But alam ko hindi naman siya common. We still say na most of the breast cancer, multifactorial pa rin yung cause niya, no? Multifactorial pa rin yung nakaka-increase sa risk niya. So, Doc, yung ginawa ni Angelina Jolie na procedure, masasave ba siya nito na talagang hindi na siya totally magkakaroon ng breast cancer or siguro kahit 5%? Mayroon pa rin siyang chance, but it's gonna be like just the ordinary woman on the street. So kung yung 87% niya, siguro 5% na lang. 5% na lang. Yes, kasi we have to remember na during the operation, meron pa siguro natitira. There's a chance na may natirang breast tissue. Pero kayo, Doc, meron na ba kayong pasyente or kilala na ginawa yung same procedure na ginawa kay Angelina Jolie? Meron naman. Meron. So, kamusta Yes. naman po? Okay lang naman yung the lady is doing very well. Okay. Pero Doc, ano naman yung tingin mo sa naging reaction ng mga kababaihan dun sa... Siyempre, Angelina Jolie is very famous, influential siya. Nag-cause ba siya ng panic or talagang raise awareness? Or nagsilbing inspirasyon siya sa mga kababaihan? I think both ways yun eh. There were some who panicked and there were also others who were inspired enough to really take good care of themselves. At saka yung bang take control of their health. Yun ang magandang aspect doon. Pero yung sa panic side, syempre, we are going to caution na huwag naman masyadong magpanic, no? Kasi there's always a way to siguro find out early if you have breast cancer or not. And breast cancer is very curable now if you find it early. Siguro, more of, Carla, lesson sa ating lahat ng mga babae na tandaan natin na prevention is always better. So, ang pinakamagagawa natin is to take good care of ourselves. Siguro, at the age of 20, tulad ng sinabi ni Doc, mag-start na tayo na matuto ng self-breast examination. Tapos, siguro tayo sa doctor natin, consult, at saka siguro healthy living na rin. And as soon as may nararamdaman ka, go na to a doctor, wag ka na mag-delay. Don't worry about yung pera na kailangan mo. Huwag tayo matatakot kung ano man yung outcome at resulta. Yun nga, dahil sabi nga natin, once na malaman yan, may mga tutulong naman sa atin, tulad ng Philippine Cancer Society. Yes, the Philippine Cancer Society has a patient navigation program, no? And this is actually also in cooperation with DOH na may program kami specifically for women who need chemotherapy, no? If they have breast cancer. And of course, we keep on trying to raise funds also so that we can fund our projects. In fact, ngayong June 8, is it okay if I plug a little? We have Run Against Cancer Manila 2013, and this is actually started by Mr. Cesar Montano. He has this 7th power na events organizing, but non-profit, no? Okay. And he just wants to help us raise funds. Okay, ma'am, of course, there are also other options aside from yung mastectomy. And I'm sure, depends on what's available to you. I mean, what you can Yes. afford. Parang there's a wide range naman. There's so a wide no need to worry. range, Can we yes. talk about this? What are the other options? Okay. In case na you are positive, no, with that BRCA1 or BRCA2 gene, you can just have surveillance. In other words, tutok lang talaga. Get it very early so that if it happens, you can do something and then you will be siguro you have a very, very big chance of getting well. And then the other thing is you can also have an option of taking
tamoxifen, which can lower also the risk, Of cancer. yes, of Siguro more cancer. of healthy lifestyle na rin talaga. Avoid mo na yung stress, avoid mo na yung pagkain na may carcinogen. Yan yung mga main kasi talaga. This will be the ones for the rest of the population. Okay, so the first advice was probably for the woman na positive na siya or malalaman niya. The second one is for everybody na healthy lifestyle, exercise, manage your stress. Doc, bukod doon sa mga projects na binanggit nyo, baka meron pa po ba kayong ibang upcoming projects para doon sa mga kababaihan natin? We always have these free consultations every Monday and Wednesday at the Philippine Cancer Society building. No? This is at 310 San Rafael Street, San Miguel, Manila. Okay. So, ma'am, meron ba kayong final message para sa ating mga viewers? I guess we can also invite them to join the run. My message will be, try really to get in control of your health. Diba? Do your screenings, do your examinations on time. Don't be scared. Diba? And be proactive lang about the health of not just yourself siguro, but the whole family. And of course, come and join us run on June 8. This will be at the Raha Sulaiman along Rojas Boulevard at 5 o'clock. Okay, thank you so much. Yan po, nakapanayam natin si Dr. Rachel Rosario ng Philippine Cancer Society. I guess, yan, dapat hindi talaga tayo matakot kasi mas nakakatakot kung masyadong late. No? Kaya dapat talaga yun nga, tulad ng sinabi ko kanina na dapat lagi nating alamin, aralin natin yung sarili natin, huwag tayong matakot. Prevention is always better, ika nga nila, alamin natin, mag-research tayo, Carla, lalo na dahil pro na mga babae ngayon. Dahil iba na rin talaga yung mundo natin, very modernized na, iba na yung mga kinakain natin, so mas prone talaga tayo sa sakit. And I guess minsan medyo matigas yung ulo ng mga tao, gusto kumain ng masasarap na pagkain. We really have to be careful because prevention is always the best answer.